Iniimbestigahan na ng BOC o ng Bureau of Customs ang pagkawala ng mahigit 20,000 imported na alak na dapat sana'y laman ng 2 container. Ano yun, magic? Maging ang daan-daang ipinasubastang bigas, naglaho rin daw na parang bula. May exclusive report si June Veneracion. Mga imported na alak ang deklaradong laman ng container na ito nang lumabas sa ICTSI o International Container Terminal Services Incorporated noong October 28. Pero nang dumaan sa verification ng Bureau of Customs, natuklasang wala itong laman. Kung paano nawala ang libu-libong bote ng alak, misteryo hanggang ngayon. May kaparehong insidente rin na nangyari noong 1 taon. Isang walang laman na container ng alak din ang dumating sa bodega ng kaparehong importer. Ang 2 container na nawawalang alak na nasa 24,000 na bote ang laman, bahagi ng shipment ng iisang kumpanya, ang Diageo Philippines Incorporated. Ayon kay Elmer de la Cruz, District Collector ng Manila International Container Port o MICP, iniimbestigahan na rin ng Customs ang pangyayari. Nasa ilalim ng Customs ang MICP. ICTSI raw ang may responsibilidad sa pangangalaga ng shipment dahil sa kanila ito nakalagak. I believe that ang talagang main personality that should be investigated is ICTSI. Tinawagan at tinext namin ng ICTSI para kunin ang kanilang panig. Pero hindi pa sila nagbibigay ng anumang pahayag. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang importer ng mga nawawalang alak. Bukod sa nawawalang shipment ng alak, meron pang isang misteryosong pangyayari ang iniimbestigahan. Ito naman, ang kaso ng mga nawawalang daan-daang sako ng bigas na sinubasta ng customs at for delivery na. Pero ang nangyari, pagdating ng container sa bodega ng winning bidder, nang ito'y buksan, wala itong laman. Nasa 400 sako raw ng sinubastang bigas ang naglahong parang bula noong Pebrero. Maybe along the way, baka nag-divert yung driver, binaba somewhere, tapos saka dinala doon sa destination. Nababahala ang Customs at MICP sa pagkawala ng milyon-milyong pisong halaga ng alak at bigas. Breach of security raw kasi ito. Now, we will get to the bottom of that. June Veneracion, GMA News.